report ko lang yung nangyari kanina na nagkaroon ng MOU sa Valenzuela, St. Petersville. Mga binigyan ng scholarship allowance yung mga nag-aaral ko ng welding tsaka computer. So nakakatuwa dahil ang daming kanina, ang daming nag-aaral pala doon. Nakakalungkot din naman dahil hindi kami nakapagbigay kasi meron din kasi sa Nabotas na ganun din mga skills. So, hindi dahil malayo, Valenzuela, mas komportable sa amin sa Nabotas. Minsan nga, hindi pa nga natatapos yung pag-aaral dahil sa mga pag-aaral. Pero, try din namin na makakuha para, kasi may mga iba-iba naman silang skills na wala naman sa bansa, sa Nabotas. Kaya try namin kaya nagpapasalamat ako dahil nakarating kami at naaya ako si Kapitay na taga Nabotas District. Thank you. At yun lang. Thank you. Oo, actually, malaking bagay, lalo na yung community base. Pwede na sa barangay nyo. Pwede nang mag-conduct ng... meron nga lang sa lugar namin. Kasi sa amin talaga, maraming gustong mag-aral. Wala lang effort na bumiyahe. Hindi, ibig sabihin sa lugar mismo nyo, sa barangay mismo. Kagaya ng tile setting. Meron Kung nga pumayag si Kapitan, patay isang barangay. Siguro sa mabay sa pumunta sa housing. Yun, pwede naman. Kasi para alam din nila. Yes, kasi basta bahala na si Kagawad Mona, either yung Caloocan, ano naman, apat naman yan eh. Import na lang po si Caloocan, Valenzuela, Malabon, Nabotas. So, isa lang muna, tapos isa lang. Kung wala, siguro apat ang i-request natin sa for the meantime, i-request natin sa training provider. Pag yung isang hindi makapag-provide, kung kayang saluhin niya ganito, saluhin niya na. Sino may ngayon, kung marami may gustong mag-host, maganda yan kasi projection niya yan nasa inyo yan. Sa akin kanina, iniisip ko nga, ang daming benefits sa inyo benefits na pwede ninyo ma-explore ng gusto, nalilimitahan, nakakapagtaga na nalilimitahan ng inyong para mas lumawak pa yung kaalaman ninyo para makatulong sa community. Hindi ko lang siguro medyo iba yung environment nung but anyway, thank you Kagawad Mona, thank you Kagawad Inday, yun si Kagawad Kagawad ng party ng Magiting. Puro kami puro kami magigiting. So ipakita ang giting. Anyway, dito naman tayo sa sa cluster matatag, Kagawad Butch del Carmen. Yes po, nangapon po Ngayon dito sa cluster matatag po, medyo nagbisibisihan tayo magmula nung last na emergency meeting natin sa Barangay San Roque. Bali, within the 2 weeks na may tinatrabaho po kung 2 training center. Yung race po, ito po, nakapag-usap na kami, nag-present na rin ako ng proposal at nakapag-zoom meeting na rin kami ni Press tungkol dun sa proposal natin at inaayos na lang po namin yung MOU. Ibali sa kanila kasi, itong kanilang mga ino-offer barista NC2, computer system servicing NC2, may hilot din sila, NC2 rin, bartending, NC2, events management services, NC3, tas bookkeeping, NC3. Yan po ang ito po kasi sa Pasay ito mismo Yun lang sa, medyo malapit sa city proper, pero Pasay. Kaya ito una kong pinuntahan. Tapos, may nakita naman din ako dun sa, sa Pasay ito mismo Yun lang sa, medyo malapit sa city proper, pero Pasay. Kaya ito una kong pinuntahan. Tapos, may nakita naman din ako dun sa, sa Pasay ito mismo Yun lang sa, medyo malapit sa city proper, pero Pasay. Kaya ito una kong pinuntahan. Tapos, may nakita naman din ako dun sa
medyo malapit lang sa amin. Paranaque naman, pinuntahan ko, ito naman yung top choice. Nakausap ko na rin po at nagpresenta rin po tayo ng MOU, tapos nagbigay rin sila, nagpalitan kami. Ngayon, inaayos na rin natin siguro pag naayos yun, at maayos kayo na rin siguro signing ng MOU. Sa kanila naman kasi, puro panlalaki kanilang driving NC2, tapos driving NC3 na bus driving at saka truck driving. Tapos yung articulated na driving. Tapos meron din silang forklift operator. Yun NC2. NC3 din. Yun ang sa kaya puro panlalaki naman yun. Yun po ang tinatrabaho ko within this week. Sa ngayon, so far ngayon. At saka dun din sa kaya nangingi ako check ng membership form natin dahil parang ang dami na nagpaparamdam sa akin ngayon. Siguro nakikita nila sa posting natin. Ay, takad, maganda dyan. Sabi ko, sige. Okay nung gusto ko sana isama ngayon. Actually, marami akong niyaya. Yun, kasama sa yaya pero hindi sumama sa gala. Kaya, nagmotor na lang ako kasi naka-ready na sana yung isang kagawad namin. Mag-grab. Nag-grab siya. Sabi ko, meron tayong sasakyan, no? Pwede naman tayo mag-chipin-chipin. Kaya, ang natira ako na lang, ay mag-motor na lang ako. Yun lang po ang magiging may report ko po as of this month. Any proposal? Other than that? Any meeting to be... Dun po sa meeting kasi, sa ngayon ewan ko, masyado yata ang busy yung mga kagawad ko kasi yung mga katulad na speakers, ang lalaki ng barangay nila mukhang puro sila anong tawag? Loaded talaga sila. Masyadong hectic na yung schedule nila. Sa Makati, si Doc Agi, bukod sa business niyang dental clinic, sa kagawad sa rin siya, on hand din niya sa pag-ano ng barangay niya. Si kagawad Paolo lalo, na talagang parang wala na yatang katapusan. Talagang araw-araw nakikita mo may ganap Kagawad Josie ngayon nasa nag-anong araw sa kanyang farm sa Alfonso. Tapos sa Muntinlupa ang wala pa ako. Yung pala wala pa ako sa Muntinlupa. Si Aldrin pala na hindi ko rin pala na ngayon. May paramdam na rin pa nga pala yun. Ang dami. Yun pa yung tsaka yun pala sa ngayon kasi marami akong nakasalang na mga reso. Actually, 2 reso ko ang na-approve na for publication na yun. Sa amin, actually, barangay resolution lang. Hindi ko naman ginawang ewan kung papos sa yung one-side parting ko tsaka yung sa Aso Pusa. Sa Aso Pusa na naglagay ng mga penalty tsaka yung mga Sige. Tsaka sa ngayon bukod dun sa pirma na nga sabi ko okay na-pirmahan na. Meron pa uli ako nakasala ngayon naman yung sa tawag nun sa mga renter, yung protection ng landlord sa renter na kasi nagkakaproblema kami sa mga renter pagdating sa pagbibigay ng ng barangay clearance, barangay certification. Paano namin i-certify yung mga tao? Hindi na namin kilala. Marami nagpapaupa na hindi tawag nun? Pupunta sa barangay, kukuha ng clearance. Sino ka? Saan ka nakatira? Dito. Ilang taon ka na dyan? 3 taon na. 3 taon na. Hindi ka namin kilala. Paano ko namin certify? Hindi ka naman butante rito. Diba? Yun yung mga na ginawa ko ng reso na tawag nun? Na dapat mandatory sa mga landlord na iparehistro ang kanilang mga sa barangay. Iparehistro ang kanilang mga renter. Para naman may protection sila. May protection din yung mga renter na paano namin silang bibigyan ng paano namin isa-certify na residente sila Hindi nga namin sila kilala Kailangan nilagay ko rin doon na dapat i-certify para bang kasi nagawa ko ng list ng ito para i-ano nyo dito lahat ng renter nyo. Yung bang kailangan pag hindi, kumuha ka ng ng parang sulat galing sa landlord mo na authorization na ina-justify niya na nangungupahan ka nga sa kanya. Sabi mo, ang kilala niya lang yung renter niya, yung pagdating sa clearance, sa amin kayo pupunta. Saka yung mga pagdating sa gulo,
Hindi namin maano, hindi namin maproteksyonan eh. I-verify ko siya. Hindi nga namin kilala. Diba? Pero may register naman po. Pwede nyo naman pa-register. Oh, meron nga po, yung nga, may mga 3 taon na, sila ang ayaw eh. Ibig sabihin, hindi pa sila convinced nila dun sa amin. May I request to raise before you recognize. So, para tuloy-tuloy yung ating Yun po. So parang yan po ang ano, nakasalang ko ngayon. Tsaka yung mga ano, for approval. Tsaka yun nga pala, next Saturday and the next Saturday, wala po ako dito. Okay. Ano, yun lang po. Kagawad yung aso pusa mo, resolution, pero naglagay ka ng penalty. Sa palagay ko, ordinansa to. Okay, Oo, hindi pa pwedeng resolution to. ano yung Pero point? kung meron siyang existing ordinance from the city, Meron. adapting the Adapting na lang. resolution. Yun na lang i-ano ko. Adapting the city ordinance. City ordinance na, Kasi hindi papayagan ng city secretary, yung review committee, na yung resolution mo ay merong penalty. Kasi sa ordinance may penal clause. Sa ano walang penal clause? Sa yung po, pwede ba yun na, halimbawa gumawa ko ng barangay ordinance, within the barangay lang na ano, basta walang penalty, pwede po yun. meron may ordinance na walang penalty. Ang barangay lang. Oo. Kasi yan, kaya ginagawang ordinansa, uubligahin mo na yung mismo mga tao. Penalize na eh. Kahit walang penalty, uubligahin mo sila. Siyempre, pagka resolution, pwede hindi sumunod eh. So, yun ang kaibahan nun. Permanent in nature ang ordinance. Yung resolution, it can be one term only. After that resolution, siniday ka, umamatay na. So, i-file mo ulit to become applicable doon sa first yung term mo na approve. Kasi another council uli siya. So, yun yun. Tapos yung tama yung ano mo, resolution, yung registration, provided, mamaya meron tayong part ng ating legislative para meron, may mag-a-assist sa inyo. May mag-a-assist sa inyo pagka once na may makapaglagay tayo ng legislative committee matters regarding that. Pwede kayong mag-inquire sa kanya ano ba yung nararapat, ano ba yung dapat namin gawin. No? So mahalaga yung mga ganung kung nahihiya kayong pumunta sa city dito yung NCR Kagawad City na pwede kayong ma-assist. Ito, kagaya na itong resolution na hindi mabibigay ng kung hindi nagpa-register pero may ID siya, valid ID na nagsasabing dito siya nakatira. So pag hindi nyo nabigay niya, magiging problema yun. Oo. Pwede ka mareklamo. Provided, siguro, based yun sa report, provided na meron siyang valid ID to represent. Otherwise, hindi siya mabibigyan kung sakali or any other officials can vouch that he kasi yun ang magiging otherwise kasi mag-implement naman yan yung kapitan eh. So yung kapitan yan, nasa kanya ang responsibility niyan. Kasi kaya rin po ginawa ko rin to kasi iniiwasan ko dahil nung last registration, hindi nito nung before, ang daming pinapasok na tao na binigyan ng barangay ID ng kapitan. Nakapag-register na, hindi taga sa amin. Na yun ang medyo parang na kinakabahan ako sa ko. Bakit parang ang magdidesisyon ng mga barangay officials natin hindi taga rito sa atin. Diba? Pwede nyo go ahead. So, motion to recognition sa additions or the petitions or suggestions by Kagawad.
So regarding for the ordinance and resolutions matter, so it's better to consider po muna natin yung ano ba sinasabi ng batas in national level, then from national level to city level and barangay level. With regard sa tenants, meron na tayo mga existing tenants who will be qualified, close and close na ma-identified as a tenant or residents of the certain barangays or certain cities. Particular with COMELEC, meron din po siyang mga tinatawag natin indicator or mga panukat, no? For example, 6 months residency sa module pouch or magpapatibay, ako ng landowner or kamag-anak, makatira siya ng 6 months, supporting with the ID or document na yung residente na pouch na natin po. So dapat yun po ng mga, pagkalam ko yun po ng National Legal Requirements po. So that hindi po tayo mapunta din sa subjective and sanction ng national or city level. Then, it's better to check din, baka mayroon na nga po tama si Chairman, na existing ordinance na po regarding dun sa, or indicator na ito lang ang pwede nating bigyan ng ID. It's better to communicate with your Chairman bakit niya nabigyan yun, para hindi ka rin subjective na questionin ng kanyang integrity. Baka meron naman po siyang supporting documents or meron siyang mga legal basis bakit niya pinatawag. Para hindi rin po tayo nagiging kalaban kagad ng Chairman to propose. That's all, Mr. Chair. Thank you, Kagawad Alex. Any other recommendation with the reports of our Kagawads? Yes, Kagawad Inday is recognized. Kasi pag yung sa ordinansa nyo, may fine po yun eh. Siguro kung meron sa city, adapin na lang. Tsaka may binibigay pong panikit. May ticket. Doon po magbabayad sa treasurer office ng city. Hindi sa kanila. Dapat na lang para hindi kayo mahirapan. Kaya lang po. Thank you, Kagawad Inday, for the information. Any other Kagawad Nan? Kagawad mo na? Okay. Thank you, Kagawad Boots, for your report. May request sa the Magiting Cluster, a Masigasig Cluster, in behalf of Kagawad Eman, Kagawad Alex Ignacio, the Deputy Cluster Leader, Cluster Head. Mr. Chair, as representative of Kagawad Cluster, Magiting Cluster, and Kagawad Masigasig Cluster. Masigasig Cluster, Kagawad Alex Ignacio. Please allow me to represent our cluster to report our accomplishment within the cluster, and the second, asking for your permissions for the other matters of agendas, and also for to deliberate some proposals regarding this. Okay po. Last August 25 to report our nung Masigasig cluster's accomplishment together with our team. We visited the Yamahe. It's a training agency partnership with the TESDA through the initiative of our chairman, Berilio. Nagkaroon po tayo ng MOU and signing of MOU, and that was ratified on the same day. Na meron na po tayong partnership, and we are given 25 heads, no? They openly slot for us na automotive at saka yung elderly living. So, nagkaroon po tayo ng formal presentation, signing of MOU, and ratifications of partnership. So, yun po yung nangyari noong August 5. Thank you for the support of the whole council of NCR associations.